Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:03 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pinipilit ng mga Duterte supporters na matagal ng dinesisyonan yan. Pinipilit nila na kidnapping ang naganap kay Rodrigo Rua Duterte. Kinidnap daw. Ay ayaw ko na sanang sagutan ito, pero ay tumbukin na po natin kung ano yan, kung ano yung sinasabi nila na hanggang ngayon ay kidnapping daw yung ginawa kay Duterte. Ayan po, ang title ko po ngayon ay Bakit Kidnapping pa rin ang nilalakad ng mga Duterte? Sasagutin po natin yan, Bakit hanggang ngayon ay yan pa rin ang sinasabi nila? Ay samantalang settle down na po yan Naayos na po yan, nadesisyonan na po yan, naisulat na po yan, settle down long ago at saka written in glory. Hindi ba? Written in glory na po yan ay bakit inuulit-ulit pa nila? Ay ayan lang nga, para lukuhin ang mga tao. Opo. Kasi paulit-ulit At saka ay kung po yan yung mga alanganin, yung mga hindi nagbabasa, umaasa na lang sa kung ano ang sasabihin. Ganun po ang ibang tao Hindi inaaral o hindi nagbabasa, hindi nagsasaliksik. Kung ano yung sabihin ng iba, yun na rin sila. Pag mayroon ng mga iba, yun na rin na naman sila. Ganun po Ganun po ang tao, mga tamad mag-aral. Pero sasagutin po natin yan, bakit hanggang ngayon ay yan ang katuwiran nila? Kidnapping daw yung naganap. Kinidnap daw nila si Duterte. Ay pinipilit, kidnapping daw ang ginawa kay Duterte. Wala na ata sila maikatuwiran. Ayan nga, yan ang isang reason ko, wala na sila maikatuwiran, wala na sila masabi. Yan na lang. Kaya hanggang ngayon, yan ang sinasabi nila. Ibalik daw si Duterte at dahil kinidnap. Ayan po Hindi ba? Gumagawa pa nga sila ng karton karton, yung litrato ni Duterte, palalakihin nila, ilalagay nila sa karton, hindi ba? Ayan ay gawain na po ng kanyan nang wala nang magawa o wala nang masabi o wala na sa katuwiran. Yan nga wala na silang maikatuwiran kung hindi iyan. Hindi ba? Pero sasagutin na po natin yan, Kung sinasabi kasi nila ng kidnapping yan, ay ang gusto nilang palabasin, napakalaking tao pa ni Duterte o napakahalaga o walang nagawang kasalanan. Yan po. Kaya nila pinapalabas na ganyan. He is something out of nothing, hindi ba? Ayan po Galatians 6:3. Basahin ko lang po If anyone think that they are something when they are not, they deceive themselves. Ayan po ang nakasulat. Gusto nilang palabasin na si Duterte ay something. Pero ay
ay may pananagutan po yan eh. O, kaya, pagbabayaran niya. Hindi ba? O, basahin ko ulit Galatians 6:3. If anyone thinks they are something, yun nga, ang iniisip nila kasi si Duterte ang magaling. Ang iniisip nila, tama yung ginawa ni Duterte. Ayan po yan. O ang iniisip nila ay walang ginawa na krimen si Duterte. Ayan po If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Niluluko lang nila ang kanilang sarili. Sa ibang version po, they are fooling themselves. Niluluko lang nila ang kanilang sarili. Ayan po Bakit sinasabi nila na kinidnap? Ay, yan nga, niluluko lang nila ang kanilang sarili. Hindi ba? Niluluko lang nila eh. Ngayon ay itataas ko lang po 2 Corinthians verse 10 hanggang verse 10, chapter 10 verse 12. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. Yan po ang sabi ni Paul, Hindi namin inihahambing o hindi namin kinaklasify ang aming sarili para ihalintulad doon sa nagmamagaling sa kanilang sarili. Commend themselves hindi ba? We do not compare ourselves, sabi po ni Paul. Kinukumbinsi niya ang mga Corinthians na ito ang ginagawa namin. We do not classify or compare ourselves with some who commend themselves. Ayan po kinidnap daw. Ay bakit pag-uusapan ko pa yan? Hindi ko na pag-uusapan yan. Kung gusto nyo sabihin na kinidnap, bahala kayo. Hindi ba? Kaya, tama itong sabi ni Paul, we do not compare ourselves to the one who commend themselves. Nagmamagaling hindi ba? Ngayon, ituloy ko lang po when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they show their ignorance. Ayan po, ipinapakita lang nila ang kanilang ignorance kung pinipilit nila yan na kinidnap daw. They are showing themselves ignorance. Ayan po. Kanina, they are fooling themselves or they deceive themselves. Ngayon naman, ang sinabi ni Paul ay halos ganun na rin. They are showing their ignorance. Ay, kaya nga ang sabi ni Paul ay hayaan natin sila, ay ikumpara nila ang sarili nila sa sarili nila o ibida-bida nila ang sarili nila sa kaparehas nila, hayaan natin sila. Sabi po ni Paul, at yan din po ang advice ko sa inyo, hayaan natin. Wala namang mangyayari dyan kung sasabihin nila kasi settle down na po yan Long ago, and written down in glory, hindi ba? Ay kung walang, pwedeng isulat na yan sa langit hindi ba? Isulat na yan. Ay kaya nga lang, kahit na isulat na yan sa langit, ay wala din ganon din kasi nga ignorant sila at saka they are fooling themselves. Akala nila, maluloko nila na lahat. Ayan po Now, James 4 verse 6, chapter 4 verse 6. But he gave us more grace. That is why it says,
God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayan po, paborito ko po ito, James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. Binibigyan tayo ng maraming grasya o maraming yung ang tawag diyan ay habag. Habag, Binibigyan tayo ng maraming grasya o habag. Sa habag lang tayo Sa habag lang tayo umaasa, habag ng Panginoon. But He gives us more grace. That is why it says, God opposes the proud. Ayan po, hindi ba? God opposes the proud. Ay ang yabang kasi ni Duterte Hindi ba? Puro kayabangan, hindi ba? Ay ano mangyayari dyan? Ayan. Ino-oppose siya. Yan ang nakikita ko po dyan Kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan. Kamay na. Or finger of God. Ayan po God opposes the proud. Kasi nga very kwan siya Hindi ba kahapon, in example ko, pride goes before destruction. And a haughty spirit po before the fall. Ayan po ay ito naman dito, God opposes the proud. Very specific na ay ano bang pinagagawa ni Duterte, hindi ba? Pinalakpakan siya ng mga tao nung sinabi niya na, who is this stupid God? Ay babalikan sa yan Opo. Babalikan siya ano po ang sabi ng Panginoon? I am the Lord. Sabi po ng Panginoon, I am the Lord, and that is my name, and I will not give my glory to others. Sabi niya, or I will not give my honor to others. Hindi niya ibibigay. Kaya kung may nagmamagaling dyan, kung may simpre ang gusto nilang sabihin dyan yung pag-iisip nila sila lang ang nakaisip noon, hindi ba? Bakit daw yung ahas na andon? Bakit hinayaan daw ng Diyos? Who is this stupid God? Sabi niya, nahinayaan yung ahas na naandun, makakasira pala ng creation niya. Ay anong pakialam mo dyan, hindi ba? Wala tayong pakialam dun. Ini-istorya lang po yun na ganun ang nangyari. O kaya, ako ang pagka-analyze ko dun, bakit inistorya yun? Pwede namang hindi na sabihin yun pero inistorya yun para ipakita sa tao na ang tao ay nahulog sa kasamaan. Nahulog at wala ng tsansa, wala ng pag-asa. Tignan mo ngayon, hindi ba? Si Bong Revilla nakulong na yan dati. Ay bakit ngayon nagnakaw na naman pala sa flood control? Ayan po iyan po ang katotohanan na ang tao hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Si Jinggoy Estrada, hindi ba? Nakulong na yan dati. Hindi ba? Bakit gumawa naman ngayon? At ito si Joel Villanueva, nirekomenda na itong mga suspindihin. Dahil nga nahuli din ito sa Napolis scam. Pero ay kinausap siguro si Martires o binayaran niya si Martires. Binayaran niya kung hindi natin alam kung magkanong halaga niyan. Binasura, dalawa, hindi ba? Yung criminal case at saka yung nakupo, hindi ba? Yung desisyon ni Conchita Carpio Morales na tanggalin na yan sa serbisyo. Kasi isa po sa function ng ombudsman, special prosecutor po yan
ay nakita niya na malaki ang ebidensya o mabigat ang mga ebidensya, ang sabi niya ay wala na yan, tanggalin na yan. Ay hindi nila sinunod at dinismiss pa o binasura pa ni Samuel Martires. Ganun po ang tao eh. Hindi mo lang malaman paano ang kasakiman nila, hindi ba? Kaya ibinigay yon na nahulog ang tao sa kasalanan. Sumunod siya doon sa tukso ng dyablo, unang ahas, matandang ahas, hindi ba? Ay ngayon ay bakit who is this stupid God? Sabi ni Duterte, ay ayan po God opposes the proud. Proud pa siya na alam ko yan ay galing po kay Kibuloy yan. Matagal ko nang narinig yan sa mga pastor. Matagal na. Pero hindi ako kumaayon dyan. Bakit daw may ahas? Matagal ko nang naririnig yan. Pero hindi ko naririnig na who is this stupid God? Hindi. Siya lang ang napakinggan ko. Yung iba may pahapyaw na parang ganun na rin. Ay bakit naandun yung ahas? Mayroong nga iba nagtatanong sa Bible study bakit ba ang ahas ba kanya ay tumatalon dati? O naglalakad? Kasi nga ang sabi ng Panginoon because you do this, sabi ng Panginoon doon sa ahas, in your belly you should go. Gagapang ka. In your belly you should go. Ay pati yung pinag-aaralan talaga po yan sa Bible study Pero hindi kami umabot dun sa who is this stupid God? Pero siya, sinabi niya Kaya nga, yan ang Yan ang hindi niya matakasan yung mga pinagsasasabi niya. At pati nga ngayon dyan sa ICC, ayaw niyang umatin. Bakit ayaw niyang umatin? Kasi nga hindi niya pwedeng baliktarin yung mga sinabi niya ay lalo na ngayon itong si Bungo, hindi ba? Si Bungo, paano babaliktarin ni Bungo? Yung sinabi niya noong 2019, sinabi niya, malakas ang loob niya kasi wala na tayo sa ICC noon, 2019 Aywan ko, September ata niya sinabi yun 2019, patay, sabi niya, 1 million. Buhay, 500,000. Ang reward po reward dong sa mga pulis na pumatay. Pag nanlaban, 2 million. Sabi niya, paano niyang babaliktarin yan? Original yun, hindi ba? Original yung hanggang ngayon nasa YouTube Hindi ba? Kaya nga, hindi aatin talaga Hindi aatin ito si Duterte o ayaw umatin kasi nga ganyan. At dadaanin na lang doon sa kinidnap na wala ng bearing. Wala silang masabi Kaya kahit na niluloko nila ang kanilang sarili, ay bahala sila, hindi ba? Alam nila na mali, pero sasabihin pa rin nila, they are fooling themselves, o kaya, isa ito, they show their ignorance. Ayan po. At saka itong James 4:6 ay God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayan po. Yung mga mapagkumbaba, yun ang binibigyan ng Panginoon ng grasya. Ayan po. Yan ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Bakit ganyan? Parati nilang sinasabi hanggang ngayon, hindi ba, kinidnap daw. Ayan na nga. Wala na silang maikatuwiran Kaya niluloko na lang nila ang kanilang sarili. At ang paniwala nila dyan, mayroon pang iba na naluloko. Pero aywan ko lang kung mayroon pang mapapaniwala dyan na kinidnap. Hindi ba? Yan po ang rason ko. Bakit nila parating sinasabi yan? They are deceiving themselves. Ay tama po ang Biblia. They are comparing themselves to... Di ba? Kinukumpir nila ang sarili nila. At ito nga, they are nothing but
gusto nilang ipakita they are something. Hindi ba? Ay kaya nga si Llamas, ipinagsabihan si Robin Hood Padilla kasi ang sabi ni Robin Hood Padilla, isa lang ang susundin niya eh. Yung tao doon sa dahigi, yung nakakulong eh. O, kung anong iutos, yun ang susundin niya. Ay ang sabi ni Ronald Llamas eh, maganda yung sagot niya eh. Ay sige, ay sundin mo yan. Na tao nakapiit, hindi ba? Nasa kulungan o nasa piitan. Sundin mo na. Ayan po, hindi ba? O, kaya nga eh, they are claiming to be something, pero wala na sila eh. Tama po ang Biblia. O sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.